Bumili po pala kayo ng Coffee ko Brown diyan sa hanapin niyo yung, link sa baba pagkatapos ng live. Hanapin niyo lang para kumita naman si Badong sa Coffee ko Brown. Coffee ko Brown, baka naman gusto mo akong kuning sponsor diyan. Okay. Pag-usapan po natin, ito po, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Hindi po ako, hindi ko po sponsor yung Coffee ko Brown. Nililigawan. Coffee ko Brown, alam mo na. Pag-uusapan po natin mga kapatid, ito po, si Auntie Claire, naku po, kawawa naman tong teacher. Matapos nyong pikunin ng mga teacher, matapos nyong pagbintangan yung mga teacher ng kung ano-ano, pag yung teacher bumawi po ng banat, ayan po, posibleng mawalan daw ng trabaho at lisensya. Hindi na kayo naawa. Ito problema natin, no? Namimikon po sila ng mga tao. Pag napikon, kakasuhan nila. Ganyan yung nangyari kay BP Sara eh. Tandaan po ninyo, pinikon po nila si BP Sara, nakakulong, pinakulong nila yung tauhan po ni BP Sara. Ano ba naman klaseng tanong yan? How are you, sir? Okay naman. Mukha ba akong may sakit? Okay. Pinakulong po nila yung tauhan ni BP Sara at naroon po si BP Sara, dinamayan niya yung kanyang tauhan na pinakulong nila sa House of Representatives. Tapos, tinanggalan nila ng kuryente, pinatayan nila ng ilaw, no? Naroon si BP Sara. Nung napikon na si BP Sara, nakagawa na po sila ng ididemanda si BP Sara. May kaso na si BP Sara na death threat. O, kinasuhan na nila. Meron pa rin po si BP Sara na, uy, bakit ganun na nangyari sa ating ano? May kaso na ng death threat si BP Sara, meron pa pong impeachment, kaso sa impeachment. Yan po ganun din po itong nangyari sa teacher na to. Siyempre po magagalit yung mga teacher. Normal lang po yun. Sabi nga, pag galit ka, di ba? Medyo nakakapagsalita ka ng hindi maayos. Ngayon po, pwede pong kasuhan, pwede pong mawalan ng lisensya at trabaho tong teacher. Kawawa naman. Wala naman siyang kaso sa pagtuturo, pero nag-react lang po sa sinabi nung madaldal. Ayon nga kay Secretary Panelo, ay kay dating spokes Panelo, dahil sa kadaldalan mo, Auntie Claire, kung ano-ano nasasabi mo. Ngayon, ang may kasalanan na yung teacher. Nag-react lang po. Yung mga teacher, nagre-react lang. Pag nag-react kayo, sasampahan na kayo ng kaso. Yung gobyerno to. Sino po matutuwa? No? Yung mga magnanakaw, okay lang, nakaw lang na nakaw. Walang nakukulong. Pero yung teacher na pinagbintangan na dahilan, masakit po sa teacher yung kasi mga teacher po, lahat ng teacher professional. Ulitin ko po, lahat ng teacher professional. Tapos pagbibintangan nyo, hindi po sila mga politiko, mga professional sila. Minsan po, tao din. Itinuturing nyo ng robot yung mga teacher eh. Tao rin po sila. Kung yung pangit na nakatabingi, nasasaktan, pag sinasabing pangit siya at nakatabingi yung kanyang leeg, yung teacher, sabihan ninyo na may dahilan na pagkamatay ng 2 estudyante o kasama pa yung 2 gwardiya. Sasabihan nyo, teacher yung may dahilan. Ini-expect nyo na okay lang yung mga teacher. Wala lang pakialam. Tuloy lang ang buhay. Hindi magre-react. Grabe naman. Pag nag-react yung teacher, tatanggalin na sa trabaho. Ang gara, ano ka? Makakapal ang mukha ninyo.
Yung mga magnanakaw, tuloy-tuloy lang. Nakaw dito, nakaw doon. Yung teacher na napikon. Tao rin po ang mga teacher. Hindi po sila robot. Oy, wag mong bugbugin ng paulit-ulit ka lang naman Isa-isa lang, Gerald Chris Calzado na nagbabasa ako ng mga comment eh. Matindi kayo. Tao po ang mga teacher, hindi po sila robot. Pagbintangan nyo sila na may kagagawa ng pagkamatay ng 2 estudyante. Pag-usapan natin itong si Claire Castro. Basahin natin itong balita. Teacher na nagbantang babarilin umano si Claire Castro, posibleng mawalan ng lisensya at trabaho. Posible daw pong mawalan ng lisensya ang gurong umano'y nagbantang babarilin sa bunganga si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ayon kay Castro, hindi lamang kasong kriminal ang maaaring harapin ng gurong si Senate Enriquez dahil maaari rin umatong maharap sa kasong administratibo bunsod ng kanyang social media post. Sinabi rin ni Castro na mas mabigat ang maaaring maging implikasyon ng pagbabanta dahil ginawa ito online. Binigyan din niya na dapat maging responsable ang mga guro sa kanilang mga pinopost dahil maaari silang tularan ng mga estudyante na tumitingala sa kanila. Gayunman, di pa nilinaw ni Castro kung personal siyang magsasampa ng kaso laban kay Enriquez. Pero in-announce mo. In-announce mo yung mga posibleng kasong kriminal na maaring harapin nitong teacher. Alam po ninyo, ito problema sa bansa natin eh. No? Masyadong dehado po tayo dito sa mga sutil. Sino po ba ang una nagsabi na ang mga guro, ang impluensya ng mga guro, walang kaabog-abog? May naganap po na pamamaril sa loob ng eskwelahan. May konklusyon kaagad na yung ibang mga guro kasi ay sila yung pasimuno ng kung ano-ano. Ulitin ko po, lahat ng guro ay profesional. Lahat din po ng guro ay tao. Kung ikaw po ay profesional, gumagampang ka ng trabaho mo. Pagbibintangan ka ng hindi profesional na pagbibintang. Profesional na pagbibintang ba yan? Kahit ba sabihin mong hindi mo nilahat ang guro, kahit ba sabihin mong ibang guro, kung pag-intindi ng guro na yun, sila yung pinariringgan mo. Yung ibang mga guro, in the first place, bakit mo isisingit yung mga guro dyan sa pamamaril sa Zamboanga? Matindi po kayo. Binababa ninyo masyado yung mga teacher. Sasabihin nyo ngayon, paano kung gayahin niya ng mga estudyante? Yun na naman, gagayahin na naman. Alam niyo po, mga tao, alam niyo yung tao, napipikon, marunong magalit, nadadala ng emosyon. Hindi niyo ba napag-aralan yan? Si Badong lang po ang kahit galit na, alam pa yung sinasabi. Pero marami pong galit na, nawawala na po sa hulog. May kilala nga ako kahit hindi galit, wala lagi sa hulog. Huwag na natin banggitin. Isang senador, nagngangalang Reysa Ontiveros, 0.01 siya. Willing daw siya na siya po ang maging pambato ng oposisyon. Una, pucha, may pambato bang 0.01%? Ikalawa, oposisyon ka? Kailan mo inupo si Marcos? Kailan kayo nag-upo sa administrasyon? Hindi po ba? Yan ba sasabihin yung nasa hulog yung senador na yan? Ang dami pong wala sa hulog dito sa Pilipinas. Pero ito po, isang teacher, grabe naman kayo. Nakakapikon kasing sinabi mo sa mga teacher. Pag may napikon na teacher, kakasuhan nyo. Inang mga tao to, wala nang ginawa kundi
Alam nyo, iniisip-isip na lang namin, mabuti na lang, wala na kayong 2 taon sa panunungkulan. Sana lang po, tayong mga Pilipino, sana lang po, maisipan po natin. Yung pinanggalingan natin bago tong administrasyon na to. Yung gobyerno po ng mga Duterte. Sana po maisip natin. Ako po naawa ko sa mga teacher. Kasi tama po yun, masama po yung sinabi ng teacher na babarilin ko sa bunganga yan. Sa buwisit ba? Di ba? Pwedeng yun po ay patawan niya lang o expression niya lang po ng galit. No? Pero naman, grabe naman kayo. Kayo ang nagsimula na sisihin yung teacher sa walang kawawaang pamamaril. Nagkabarilan. Isisisi nyo sa teacher. Pag may teacher na nag-react, kakasuhan na yung teacher. Nakakagalaiti, di ba? Nag-react po yung teacher dahil walang kaabog-abog, gusto mong manisi. Yan po nagsisimula, Auntie Claire, wala ka kasing ginawa, wala kasi kayong ginawa kundi maghanap ng masisisi. Sinisi niyo yung mga teacher, no? Sinisi ninyo yung mga teacher. Ngayon, nung pumalag yung mga teacher, idedemanda nyo na, tatanggalan nyo pa ng trabaho, lisensya, etc. Ano ba pakialam nyo sa lisensya ng teacher na yan? Kasama ba kayo na naghirap sa pagkuha ng lisensya na yan? Nakakabuisit kasi. Dito po kailangan act teachers. Ano na act teachers? Oh, may teacher na idedemanda. Sana naman sagipin nyo. Hindi yung banat lang kayo ng banat sa mga Duterte. Dahil kakampi nyo si Auntie Claire, hindi nyo babanatan si Auntie Claire. Kawawa naman yung mga teacher na ginaganito na lang.